Ngayon naman ho, mga bossing, eto, sa impeachment ng Vice Presidente po, mga kababayan, mukhang ipapatawag, kinakailangan humarap nung mga vlogger na kasama ng Vice Presidente doon sa kanyang press conference na kasama niya yung mga vlogger habang nagbabanta siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto, nako, kakabahan na yung mga iyan. Oh, kabahan na yung mga yan. Ang pong pangalan, yan daw po ang persons of interest ng NBI na posibleng makapagtuturo sa kung sino ang nakausap umano ni VP Sara Duterte para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ayan. May mga vloggers na mga kausap. Nandun ho yun eh. Kasi, mga kababayan, noong ho ako ay, noon araw na ito, noon, nagbablog ako noon. Tapos biglang may mga nagsabi sa akin, Boss Mark, naka-live si Sara Duterte, no? Eh, sabi ko naman, nako, tingnan natin. Baka magpapaliwanag tungkol doon sa confidential funds, tungkol doon sa mga issue, no? Eh, bigla akong narinig. Gagalit. Ang sabi, ang sabi, yung si Bongbong Marcos, pag may nangyari sa akin, may kinausap na akong tao, patayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Yun yung bumalaga sa sabi ko, grabe. Siyempre kapag ka-lawyer ka, alam mo na yung mga sasabihin mo ay posible na makasuhan ka eh. Di ba? At hindi lang po simpleng tao yung pinagbabantaan. Pati si Lolo Yulo, buhay na buhay sa comment section kapag ka baby oil ang pinag-uusapan. Baby oil lang kailangan niya para magpa-back rub. Di ba? Okay, dito tayo. Siniwalat yan ni NBI Director Melvin Matibag sa cross-examination sa kanya ng depensa sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Anya, hindi rin inaalis ng NBI ang posibilidad na isa sa mga yan ay ang mismong kinontrata ng vice. Nako, pwede. Diba? Ang paliwanag ni Matibag kasama sa tinitingnan nilang persons of interest ng ilang uniformed personnel at ilang membro ng security group ni VP Sara Duterte. Ayon pa kay Matibag. Okay, pero dapat yung mga vloggers din, na kasama ni Sara Duterte, doon po sa press conference na yon, ay ipatawag din. Di ba? Ipatawag din. Yun, yung mga panahon na yon, yun yung sinasabi ni Sara Duterte at ni Zuleika Lopez na, tingnan niyo po, pinatayan na po kami ng ilaw. Tapos, wala na po kaming ilaw. Parang yung kinakawawa sila doon sa loob ng kulungan ng Kongreso. Tapos, nung kumatok yung mga kapulisan, para pumasok, para may basahin sa kanila, biglang makita mo, yung pindutan, o yung on-off ng ilaw, nandun pala sa loob nila. Sabi ko, grabe naman kasinungaling nitong mga tao na ito. Di ba? Matibag, nasa 6 to 7 out of 10% ang chance na matutukoy nila ang mismong hitman na itong pahayag ni Matibag. Ilan daw? 60 to 70% o 6 to 7%? Maliit yata yung 6 to 7%. Chance na matutukoy nila ang mismong hitman ni Sara Duterte. Ayon pa kay Matibag, nasa 6 to 7 out of 10% ang chance na matutukoy nila 6 to 7 out of 10. Hindi naman pala percentage ang ginamit. Kala ko is 6 to 7% out of 100% yung chance na matukoy nila. Kumbaga 60 to 70% din po. 6 to 7 out of 10 ang mismong hitman na itong pahayag ni Matibag. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
Ayan. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun. In your Siguro own po opinion. from the scale of 1 to 10 dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Aha. Natanong naman ng depensa si Matibag kung ang Kasi yung mga bossing kung ito ang pagbabatayan natin, yung mga naunang ano tawag dito, press conference ng Vice Presidente, halos karamihan po diyan ay yung huhukay ng bangkay. Huhukayin ko yung bangkay ng tatay niyo pag hindi ka tumigil, itatapon ko sa West Philippine Sea. Yun po ba ay normal na pag-iisip po? Pangalawa, hindi binigay yung relo. Parang gusto daw pong pugutin yung ulo ng presidente. Kasi ito na nga po, yung pinakahuli, mga kababayan, yung mismong direkta niya nang sinabi na, na pag may nangyari sa kanya, may inutusan na ako para patayin si Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Yan na ho yun, mga bossing. Sabi ni Lolo Yul ng Miami, baka si Loren ang pumatay ng ilaw kasi katabi ang switch niya. Hindi po, ito po yung doon sa pinagkulungan sa kanila sa Congress, no? Yung sabi nila, pinatay na po yung ilaw kaya ang Vice Presidente naka-live ng madilim sa likod. Yung pala, yung switch nandoon lang sa loob ng kwarto nila. pakay ng kanilang investigasyon ay para lang mabuo ang kaso laban kay VP Sara. Sagot ni Matibag, naniniwala siyang consummated o nagawa na ang betrayal of public trust noong sinabi ni VP Sara ang pagbabanta laban sa Pangulo. Pakinggan natin ang bahaging yan ng paglilitis. Ang pangako mo sa buong Pilipinas is tutulong ka, no? Magiging parte ka ng pagpapaunlad ng Pilipinas. Nakita nyo naman, no, ang presidente natin, hindi na yata natutulog dahil sa mga proyekto na inaasikaso po. Bukod sa pag-ubos po sa mga magnanakaw sa gobyerno, hindi pa din po iniiwanan o iniiwan sa ere yung mga kababayan natin nasa laylayan po ng kabuhayan, di ba? The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer. Siguro sabi ng mga nung mga lawyer ni Sara Duterte, yung depensa, grabe, ang hirap maging witness ng kapwa lawyer. Tapos Melvin Matibag pa. Biro mo, ang mga witness, no? Dito po sa pagpapapatay o doon sa pagbabanta ng buhay ng Vice Presidente sa Pangulo, lahat ba lawyer? Si Kalilong ba lawyer din? Hindi ako sigurado kay Kalilong kung lawyer. Pero si Jeremy Lotok at ito pong si Melvin Matibag, parehas yung lawyer. Pero kahit kung hindi man po lawyer o CPA, yung si Kalilong, hindi pa din po nila napaikot yun. Di ba? Hindi pa din po sila nakapuntos doon, mga bossing.